Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, papasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ibinibigay namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Natutuwa po kami na kayo'y naririto. Kanina ay may kumakalat na text. Hindi raw matutuloy ang ating Bible exposition dahil .
dahil may bomb threat. Sanay na yata tayo sa bomb threat mga kababayan. Salamat po sa Diyos dahil sa kabila ng mga pamigil ng ating mga kaaway, ay naririto pa rin kayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat po sa mga bisita. Nakita ko dun sa placard kanina ron, humiyaw ka ng malakas. Yan. Yan po ay, kumbaga sa politiko, yan ay mandate. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilagay po natin yan sa screen. Nasa 58:1 po yan ng aklat ni Isaias. Ang sabi ng Panginoon, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, iyong ilakas ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang, at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. So yun pong mga kalikuan, pandaraya, panluloko, pagliligaw sa relihiyon, yan po ay obligasyon ng mangangaral na naniniwalang siya'y kasangkapan ng Diyos sa kapwa para yan ay isigaw ng malakas. Ang katunayan ay inulit yan ng ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 10 at versikulo 27. Pakinggan niyo ang nakasulat, mga kapatid. Ang sinabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Yan. Huwag kayong mga takot. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung una, yung sinabi ko sa inyo sa kadiliman, sabihin ninyo sa kaliwanagan. Yung narinig nyo sa bulong, ipagsigawan ninyo sa mga bubungan. Huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng katawan. Kung sa pagsigaw mo, merong magtatangkang pumatay sa'yo, sabi po ng Panginoon, huwag kayong matakot sa nakakapatay ng katawan, datapot hindi nakakapatay ng kaluluwa. Bagkus ninyong katakutan ang makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So, reiterated yon all throughout the Testament ay yung pagsasalita ng kagustuhan ng Diyos, yun po isang bagay na hindi dapat na mahadlangan maski ng kamatayan. Ang katunayan, nung nagsisisigaw si Esteban, ipinagtatanggol niya ang aral ng Kristyanismo, pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng bato. Pero hindi po napigil si Esteban hanggang kamatayang sumigaw ng katotohanang natanggap niya mula sa Diyos. At sana yun ang mangyari sa atin sa panahong ito, na kahit na tayo patayin, huwag tayong papayag, mga kapatid, na ikompromiso natin yung katotohanang ipinasasabi ni Kristo. Wala tayong usapan tungkol sa pagkatao ko. Hindi naman yung pagkatao ko ang ipinangangaral ko. Unang-una, hindi naman po pinag-uusapan sa relihiyon yung pagkatao ko o yung pagkatao ba ni Manalo. Mahalaga ba yon? Hindi yun ang mahalaga. Pakinggan nyo. Sa 2 Korinto 4:5, ang sabi ni San Pablo, sapagkat
hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Tanyo, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ayun, sabi ng ating apostol na si Pablo, kung kumikilala tayo sa mga apostol, hindi namin pinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Kami, para lang kaming alipin dahil kay Kristo. Sinabi niya yan sa Korinto uli. Pakibasa mo nga yun. Unang Korinto 2:2. Sapagkat aking pinasyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, Kundi, maliban na si Hesu Kristo at siya na napako sa krus. kita nyo, pinasyahan ko. I have decided within me, within my heart, na walang malamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesu Kristo, siyang napako sa krus. Kung ang sasabihin ng mga katunggali natin, ako raw maraming utang. Ano naman? Palagay mo marami kong utang. Dahil ba marami kong utang, tama na yung aral mo na Santa Cena sa umaga, may abulo yan? Tama na ba yun? Alin? Dahil ba maraming utang si Soriano? Tama na ba yung aral mo na si Kristo, taong walang kahit bahid naman lang kapiraso ng pagka-Diyos? Hindi dahil sa pinintasan ako ng pare, inatake ko sa dyaryo, inatake ako ng iglesia ni Manalo. Tama na ang aral ni Manalo. Nananatili pa rin hilong sugo si Manalo. Kahit ano pa sabihin nyo. Pakinggan nyo, pakikita ko Sabi ni Manalo, nung nabubuhay pa siya, ay siya raw ang seed of Abraham. Sabi ni Manalo, yung matanda, nung mamatay siya, yung anak niya sabi, hindi ikaw, tatay. Ang seed of Abraham, si Kristo. Kaya silang mag-ama magkalaban Ilagay natin sa screen. Pasugo, November 1976, page 14 issue. The prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Sino raw yung seed of Abraham? O binhi ni Abraham? Sino raw po yun? Undoubtedly, Brother Felix Manalo. Ikaw yun? Seed of Abraham? Nasa pasugo yan. Kayo may sabi niyan ang seed of Abraham, si Manalo, hindi ako naninira, nasa pasugo. Nung inaatake ko yung paniniwala nilang mali, nagbago. Alam niyo, ang sabi naman ni Eranio, basa. July 1999, page 4, issue pa rin po ng Pasugo. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. Sino raw yung seed of Abraham? The Lord Jesus Christ. Hilo, ang aral ng iglesia ni Manalo, hilo. Dati si Manalo yung binhi ni Abraham. Nung atakihin ko, pinalitan, si Kristo daw yon. Kita nyo? Ito pa isa. Dati, nung buhay si Manalo, ang paniwala nila, ang Far East, ang Pilipinas. They believe that the Far East is the Philippines with a definite article, the. The Far East is the Philippines. Nung pinuna ko, nagbago. Hindi raw nila sinasabing Pilipinas ang Far East. Pakita natin ang dalawang pasugong magkakontra. November 1967, page 33, issue ng Pasugo. It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines. Alin daw ang Far East? Hindi ka naman kailangan mag-aral ng kolehiyo para maintindihan mo The Far East is the Philippines. Nung inaatake ko yung aral nilang mali na ang Far East ay ang Pilipinas,
binago. Ano ang sabi? July 1997, issue ng Pasugo, page 5. Let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Kita mo yan? De ulyanin yung Pasugo na yan. Hindi raw nila itinuturo kailanman na ang kahulugan ng Far East sa Pilipinas ang tumutukoy. Ayan. Paano ngayon yan sasabihin mo? O ano mahalaga dyan? Yung pagkatao ni Manalo? Wala naman akong sinasabi tungkol sa pagkatao ni Manalo eh. Bagaman marami ko naririnig, hindi ko sinasabi yun eh. Dahil hindi naman yun ang pinag-uusapan, yung pagkatao mo, yung pagkatao ko. Ang mahalaga yung aral. Yung aral, ano ba ikaliligtas? Ano ba ang tatanggapin ng tao? Ano ba ikapapahamak? Di ba yung aral kung mali? Ano naman na ikaliligtas? Hindi ba rin yung aral kung totoo? 7:17 ng Juan. Pakinggan nyo ang sabi ni Kristo. Kung ang sino mang tao ay Ay. nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, Ay. ay makikilala niya ang turo. Alin daw po ang kikilalanin? Ang liwa-liwanag eh. Ang kikilalanin hindi kapilya. Hindi. Ay, dito ika sa amin. Ang pagkakatipon maganda. Hiwa-hiwalay ang lalaki, hiwa-hiwalay sa babae. Maayos na maayos. Dahil ba ron, totoo na kayo? Ang batayan ba yung ayos? Ang batayan ba yung damit? Ang jacolekta at saka ang jacolektor nakaputi. Yun ba ang batayan? Naka-Amerikana kahit walang pera. Naka-Amerikana dahil ba ron, maayos. Walang bata. Yun ba maayos? Totoo na kayo? Hindi yun. Sabi ni Kristo, kung ang sino man tao, kasama kayo doon. Mga kapatid, kung ang sino man tao, kasama ka ron, kapatid. Hindi ba tao ka? Kahit gaano ka kahirap, kahit gaano ka kapangit, basta tao ka, kasama ka sa sinabi ni Kristo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, kasama ka ron. Bading, tomboy, silahis, kahit ano. Meron pa bang iba? Bading, tomboy, silahis, ano pa? Lalaki, babae. Ano pa? Lahat ng tao kasama ron. Nag-iibig kang gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo ang relihiyon. Makikilala mo ang ministro. Saan? Sa turo. Ayun, liwanag. Walang lokohan yan. Nasa Biblia yan eh. Yan nasa computer na yan eh. Pag pinindot, lalabas na. Makikilala ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung nagsasalita ako ng mula sa aking sarili. Dalawa lang naman ang ibig sabihin eh. Pag sa Diyos, mababasa. Pero pag pansarili, daldal. Wala sa Biblia. Balik nga natin sa screen. It is clearly testified to by history. Alin daw ang nagte-testify? History. That the Far East is the Philippines. Bakit history? Dapat pag nangangaral ka, hindi galing sa sarili. Hindi galing sa history. Dapat galing kay Kristo. Pag galing kay Kristo, nakasulat. Pag galing sa history, ano ang sabi ni Kristo? Colosas 2:8. Magsipag-ingat. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Ayun. At ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan. At di ayon kay Kristo. Mag-ingat kayo, baka kayo'y maloko. Mabihag kayo ng filosofiya. Let us read that in English. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not
after Christ. Kastilain natin. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según en Cristo. Ayan. Tingnan natin sa Bisaya. Matngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofya ug sa paglimbong nga walay pulos, sumala sa gika bilin-bilin nga sugilon sa mga tao, sumala sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan, ug dili sumala kang Kristo. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. Kailangan, kung maniniwala ka ayon kay Kristo. Eto, si Kristo nagsanta sena, no? Nung magsanta sena siya, bago matapos, hinubad niya, damit niya. Kumuha siya ng tuwalya, binalabal sa kanyang sarili. Tapos, hinugasan niya ang paan ng mga apostol. Yan. At nung magsanta sena siya, gabi, binigyan niya ng tinapay, pinainom niya sa isang saro yung kanyang mga alagad. Iglesia ni Manalo, nung magsanta sena, inalis yung hugasan ng paa. Ipinalit, abulo yan. Tapos, nagsanta sena, umaga. Holy Supper, umaga. Paano yun? Are you in your right senses? Doing the Holy Supper in the morning? Kaya mga kababayan, kahit yan lang ang iglesia sa mundo, huwag kayong aanib dyan. Mga kababayan, eto ayaw niyong umanib sa amin? Baka maligtas ka pa. Kung ayaw mo umanib sa amin, huwag ka lang aanib sa iglesyang ang Santa Cena umaga. Palagay nyo, ayaw niyong umanib sa amin. Baka maligtas ka pa kaysa aanib ka sa iglesia ni Manalo. Lulukuhin ka lang Biro mo paghahapunanin ka ng umaga. O isipin nyo, hindi ba panluloko sa kapwa tayo? Tayo'y magsasanta sena, mga kapatid. Ano yung Santa Cena? Banal na hapunan. Paano naging hapunan yung alas 9 ng umaga sa kapilya? At saan ka nakakita ng Santa Cena o hapunan na may abulo yan? Bakit? Biro mo, sa hapunan na lang may abulo yan pa. Tapos aatakihin ako ngayon. Ako, hindi ako nang-aatake. Ang sinasabi ko, totoo. Kayo kung ibalik nyo sa akin, si Soriano, hidhid. Si Soriano, manghuhuthot. Si Soriano, pakinggan. Meron pong, naalala ko kapatid na John, may nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Yung angkla. May pinaliwanag siya yung angkla. Si Christian, sinipete ng pananampalataya. Parang logo ng Siman, ano? Siman, magkakasalabat Siman naman yun. Talagang Siman naman ito si Mr. Soriano Siman Luloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang Siman yan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutong lang si Mr. Soriano Sa maikling salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos, kinukutongan pa. Si Commander Ingkong, no? Oo. Nang hostage na kung kung sino-sino hino-hostage Siyang nang hostage, kapatid At na. hindi lang po yan, extortionist. Oo. Isipin niyo yan, mga kababayan, no? Kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong Abu Sayyaf, na-hostage. nang hostage. May mga commander, may mga commander robot. Dito, merong Commander Eli, nang hostage din Doon dinadala yung kanyang hostage sa Apalit. Yung pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa Apalit, hindi ho tunay na mangangaral yun. Iyan ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Ayoko na masabihin, sira ulo talaga to si Mr. Soriano. Siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, hidhid pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano, hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip Sa baho yun. Hindi ba? Puro bibig lang.
Sabagay, sa isang banda, mabuti rin yun. Pagka napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na Rene, ha? May mga tinatawag pong Slightly used. slightly used nga lang. May karugtong po dyan eh. Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap eh. Slightly used pero totally damaged. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi na sa ibang termino, inuutangan. Gabitin na natin. Minomolestya sapagkat alam naman natin, hindi babayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Abay, parang ang kausap natin ito ay bangag eh. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Oh, nakakulimbat ha? Oo, 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Oo. At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Hindi ba pang huhut-hut yan? Talagang nanghuhutot ito si Mr. Soriano. Oh, Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. sagutin mo. Tuso ka talaga. Oo. Di ba panloloko yan? Nakita nyo si Bularan? Yung tumitingin doon sa kanyang outline, tapos sabi, kaya ang mga kababayan, kung sa Mindanao may Abu Sayyaf, dito meron namang, ako raw yun, mangho-hostage. Tanyo? Teka mo yun, punong-puno ang Araneta Coliseum ngayon, na-hostage ba kayo? Pati doon sa taas na ron, wala nang bakante. Yun. Na-hostage ba kayo, mga kababayan? Salamat naman. Nagpunta kayo rito sa inyong sariling kagustuhan. Yung mga paninira ng mga ministro ni Manalo, napapanood sa kanilang television, napapakinggan sa kanilang radyo. Ako, sumasagot lang ako eh. Pero hindi dahil sa sinabi mo ako'y manghuhut-hut, mangho-hostage, mandarambong. Kahit lahat na ng pinta sabihin mo, hindi naman nababago yung aral mo, mali. Yung Santa Cena mo, umaga, may abulo yan. Hindi naman nababago yun eh. Nakuha niyo po logic, mga kapatid. Ang Kristo mo, tao pa rin. Kahit anong pintas ang iukol mo sa akin, yung aral mo, hilo pa rin. Iba-iba. Ang aral ng Iglesia ni Manalo, iba-iba. Hindi lumilipat dekada na iiba. Yan. Yan po. Kaya tayo dapat talaga sumigaw. Ba't ko kailangang isigaw? Kahit marami ng banta sa buhay ko, sisigaw pa rin ako. Ang isisigaw ko, yung sinabi ng Diyos, ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang. Yung kanilang mga panluloko. Utos yun eh. Utos yun. Kung mangangaral kang sa Diyos, kahit kagalitan ka ng tatay mo, dapat isigaw mo ang ipinapasigaw ng Diyos. Yun. Yung iba, sisisihin ka pa eh. Ba't ka, Brother Eli, kasi hindi na lang yung iyon sabihin mo. Meron ba akong akin? Wala naman akong dapat sabihin akin eh. Ang dapat kong sabihin yun nasa Biblia. Ang nasa Biblia, sabi, ilantad mo yung panluloko. Sabihin mo yung pandaraya. O para walang maraming madaya. Parang ganito yun eh, mga kababayan. Alam mo, lason. Nakita mo, pinapainom sa kapwa mo tao. Lalo na, mahal mo sa buhay ang paiinumin ng lason. Baka sampalin mo yung magpapainom eh. Alam mo, lason eh. Tama ba o hindi? Kaya, nakakatuwa, bankrupt kasi Iglesia ni Manalo, walang itatagal sa aral pag ang pag-uusap aral. Kaya ang pinuntahan, personal. Ginagalit yung mga Muslim. Puntahan nyo kasi Soriano.
Nandun ka sa ganon. Nandun sa ganon. Biro mo, pati sketch ng tinitirang ko, tinuturo sa Muslim at saka sa Abu Sayyaf. Kaya, para matapos na to, sinasabi ko ngayon dito sa Araneta Coliseum, Manalo, lumabas ka na! Patunayan mo relihiyon mo! Lumabas ka! Yan ang dapat. Kahit sa plaza, kahit sa luneta, kahit sa plaza, basta Manalo ang kausap, haharapin kita. Haharapin kita. Hindi nyo ako kayang takutin. Sige, Manalo, lumabas ka. Patunayan mong sugo ang tatay mo. Tutol ako. Hindi sugo ng Diyos si Felix Manalo. Sugo ng demonyo si Felix Manalo. Oh, baka may mga iglesia ni Cristo tayong kapatid dyan. Huwag kayong magagalit. Kasi personal ang ginagawan laban ng mga ministro nyo eh. Sabihin mo, biro mo, pagbintangan mo kung parang Abu Sayyaf. Ha? Mandarambong, mangungutong. Pakinggan nyo nga ang litanya ng paninira sa akin ng mga ministro ni Manalo. Pakinggan nyo. Meron pong naalala ko, kapatid na John. May nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Yung angkla. May pinaliwanag siya yung angkla. Si Christian, sinipete ng pananampalataya. Parang logo ng Siman, ano? Siman ba? Magkasalabat Siman naman yan. Talagang Siman naman ito si Mr. Soriano eh. Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Si Mangungutong. Talagang Siman yan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutong lang si Mr. Soriano eh. Sa salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos, kinukutungan pa. Si Commander Ingkong, no? Oo. Nang hostage na kung ano-anong, kung sino-sino hino-hostage eh. Siyang nang hostage, kapatid At na. hindi lang po yan. Extortionist. Oo. Isipin niyo yan, mga kababayan, no? Kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong Abu Sayyaf, na-hostage. nang hostage. May mga commander, may mga commander robot. Dito, merong Commander Eli, nang hostage din eh. Doon dinadala yung kanyang hostage sa Apalit. Yung pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa Apalit, hindi ho tunay na mangangaral yun. Iyon ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Ayoko na masabihin, sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, hidhid pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sinubang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip eh. Sa baho yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na Rene, ha? May mga tinatawag pong Slightly used. slightly used nga lang. May karugtong po dyan eh. Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap eh. Slightly used pero totally damaged. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na, minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi na sa ibang termino, inuutangan. Gabitin na natin. Minomoles siya sapagkat alam naman natin, di ba bayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Abay, parang ang kausap natin ito bangag eh. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Nakakulimbat ha? Oo, 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Hindi ba pang huhut-hut yan? Talagang nanghuhutot ito si Mr. Soriano. Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. Sagutin mo.
Tuso ka talaga. Oh. Di ba panloloko yan? Napaka... Kita-kita binabasa, di ba? Si Manalo, direktor niyan Yung mga tao na yan. Inaamin naman nila si Manalo nagtuturo sa kanila ng kanilang sasabihin Hindi naman sila hindi naman sila nagsasalita ng hindi alam nung kanilang ministro Ngayon, wag na natin, wala naman tayong pakikinabangan dyan Yung aral ng Diyos ang dapat natin pag-usapan, di ba? Sumasagot lang naman ako. Pinakikita ko lang sa inyo, hindi ako after dun sa personal ng tao. Ayoko nung personal ang pag-uusapan. Ang pag-usapan natin, aral. Yan. Ngayon, puntahan po natin yung ating layon. Ba't tayo nagpunta rito? Di ba? Ano ba tayo nagpunta rito? Di ba, pag-uusap-usapan natin yung aral ng Diyos, Maganda pong pag-usapan yan. Mahal na araw sa Katoliko Di ba? Maganda yan. Yan ang ginawa ni Kristo nung araw Bayam-bayay nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod. Ayon, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Biro mo si Kristo, bayang-bayan lumilibot. Ngayon mga kapatid, maraki ang utang na loob ko sa inyo. Mahali tanong nyo, bakit? Si Kristo, bayang-bayan lumilibot Ako rin bayang-bayan naglilibot. Pero pag Araneta na, marami ng bayan ang nakapasok dito. May taga Marikina, may taga Pasay, may taga San Pedro. Para na ako naglibot sa maraming bayan pagpunta ko rito ngayon. At nagpapasalamat ako, may utang na loob ako sa inyo. Imbis na puntahan ko kayo, kayo naman na nagpunta. Maraming salamat po mga kababayan. Ngayon, ayoko namang mabigo. Ayoko pong mabigo ang inyong layunin ng pagparito. Tandaan nyo, ang tema natin dito, aral. Mahalaga po yung aral ng Diyos. Ano ba gusto ng Diyos sa'yo, kapatid? Ba't ka ba ginawa ng Diyos? Ikaw ay ginawang mahirap, pangit, duling, unano, mataas, mataas na mataas, pandak na pandak, ganon, bading. Huwag kang mag-alala, yung bading, hindi kami galit sa bading. Meron akong iglesyang alam, yung taga Marikina, galit na galit sa bading. Siguro ka ako nakagat ng bading ito. Ba't galit sa bading? Alam mo, kahit bading, tao rin yan Kahit tomboy, tao rin yan Lahat ng tao mahalaga sa Diyos Basahin natin ang 2:11 ng Roma. Pakinggan nyo ang nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ayun, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Nag-aral, hindi, bulag, pipi, bingi. Wata nyo? Kasi lahat ng tao gusto ng Diyos maging dapat at makaalam ng katwiran. 2:4 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo nakasulat. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayun, siya ang may ibig, ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos maligtas lahat ng tao. Pero alam nyo ba mga kababayan, si Manalo ayaw niya lahat ng tao maligtas. Ayaw niya. Basahin natin sa pasugo. Lagay natin ang pasugo. Yan. Ano Hunyo sabi? 1976, page 29 ng Pasugo. Sinulat po ni Eduardo V. Manalo. Hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Biro nyo? Ang Diyos gusto niya lahat ng tao maligtas. Ito naman, pag wala ka sa loob ng iglesia nila, hindi ka na maliligtas. Alam nyo kung saan ka mapupunta pag nasa labas ka? Pakinggan natin yung tatay niya. Pakinggan nyo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid,
May katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Kita nyo? Yan. Yan ang klase niyang mga mangangaral na yan. Pag nasa labas nila, sentensyado ka na sa apoy. Ang lupit. Ang lupit. Pero alam nyo ba sa Biblia, yun ngang hindi naanib eh. Yung hindi nakapakinig kay Kristo, yung hindi nakabalita kay Kristo, naniniwala ba kayo hanggang ngayon? Meron tao hindi naririnig si Kristo, hindi nababalitaan. Merong mga lugar hindi pa nararating eh, ng Biblia. At meron ding mga lugar, kahit may Biblia, bawal pumasok ang Biblia. Hindi pa pwedeng makapasok. Kaya ngayon yung mga Hindus, mga Sintuista, mahigit pong 3 bilyon yan. Mga Budista, walang malay kay Kristo yan. Yun ba lahat na yun, hindi na maliligtas? Pag si Manalo ang pahahatulan mo, wala nang ligtas lahat yon. Mga Sintuista, mga Budista, mga Muslim, yung mga non-Christian denomination, para kay Manalo, lahat yon wala nang kaligtasan. Pero sa Biblia, pati yung hindi nakapakinig, may chance yun eh. Palagay mo, hindi ka nakapakinig, paano ka namang hahatulan, hindi mo naman napakinig. May paraan ng Diyos doon para ka maligtas. 2:11, ibalik natin sa screen, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. At pinatototohanan na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. Ang tao pala, kahit wala ka pang naririnig na kautusan, sa puso mo meron namang diwa ng kautusan eh. Kaya hindi naman kailangan marinig mo, masama ang pumatay. Alam mo yun, kahit hindi mo pa naririnig yun. Basta tao ka, kahit negrito, kahit ita, alam nilang masama ang pumatay. Wala ka narinig na kautusan. Pero ginagawa mo naman yung kabutihang nasa puso mo, pwede kang maging dapat sa Diyos. Nakapakinig ka nga ng kautusan, di mo naman sinusunod, hindi ka rin magiging dapat yung hindi nakapakinig, gumagawa naman ng kabutihang isinulat ng Diyos sa kanilang puso. Ang tao po kasi, kahit hindi nakakapakinig, may merong mabuting diwa sa puso yan mga kababayan. Hindi katakata kayo, yun lang aso at saka yung mga hayop marunong ng kabutihan Pakainin mo yung aso, marunong tumanaw ng utang na loob. Di ba? Pakainin mo yung aso, marunong kumilala utang na loob yun. Pakainin araw-araw. Pag hindi nakuha mo yung loyalty ng aso marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Aso lang yun Walang narinig na kautusan yun. Yung pakayang tao naman ang walang alam dun sa kahit sa meron tayong intellect May ibinigay ang Diyos na diwang nasa ating puso't kaisipan. Kung di tayo nakapakinig ng kautusan, dun niya tayo hahatulan dun sa nasa ating puso. Ngayon, kung nakapakinig ka, iba namang kaso yon. Pag nakapakinig ka, mananagot ka. Pero yung hindi nakapakinig, halimbawa, nasa bundok, wala pang Biblia, walang nangangaral, nabuhay naman siya ng malinis ang konsyensya, may pag-asang maging dapat sa Diyos yon. Kung Biblia ang tatanungin. Pero pag si Manalo, paano sila magmamana? Sentensyado sila sa apoy. Basta labas ng iglesia niya, sentensyado na sa apoy. Ang lupit niyang iglesia na yan. Kaya mga kababayan, eto aking krusada. Kung ayaw niyong umanib sa amin, mas mabuti pa, huwag ka rin kayong umanib dyan. Huwag kayong umanib dyan. Baka maligtas pa kayo kung hindi kayo umanib. Kasi pag umanib kayo sa iglesia ligaw,
yung iglesyang mali-mali ang aral, mapupunta ka sa hukay. 15:14 ng Mateo. Basa. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila, mga huhulog sa hukay. Inglesin nato, nakalagay dyan, let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Sa Kastila, the hadlos son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en un hoyo. Tanyo, yung mga bulag, inaakay kapwa bulag, sa hukay ang baksak noon. Kawawa ka naman, iglesia ka, naka-Amerikana ka pa, bulag yung taga-akay mo. Kapatid, kaliwa. Kanan. About face. Ayan. Sabi ng pastor, mga kapatid, tayo. Di ba ganun tayo sa relihiyon? Dinidiktahan tayo. Tatayo ka naman. Itaas ang lahat ng nasa sa inyo. Passport, wallet, susi, itaas. Itaas. Bakit itataas? Para maabot ng Diyos. Itaas nyo, mabendisyonan. Para bang yung Diyos niya, maigsi ang kamay. Pag hindi mo tinaas, hindi na maaabot. Tama ba ako? Hindi. Yung isa, hawak-hawak niya yung pampers ng anak niyang may dumi. Dahil hindi niya maitapon at baka nahihiya siya mga katabi niya. Nung sabihin ng pastor, itinaas niya yung pampers. Yung pampers. May dumi, tinaas. Siguro nalilito yung tao dahil pinatataas ng pastor, tinaas naman. Nakita nyo? Mamayang konti, magkakantahan na yon. El Shaddai, El Shaddai. Adonai, age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Dun ba tayo maliligtas? Yung ba'y kakaligtas natin? Mga kapatid, talon! Malakas! Sabi ni Almeida, pagtalon, sabihin, Hallelujah, praise the Lord. Kaya yung mga miyembro, kahit may rayuma, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Yun ba, nasa Biblia ba yun? Mga kababayan naman, wag naman tayong gago. Tanungin muna natin, nasa Biblia ba? Kailangang itaas, susi, passport, wallet. Itaas. Nang magkalaman, itaas. Nasa Biblia ba? Alin? Kung may itataas, alin ang dapat itaas? Sa Biblia may ipinapataas alin ang itataas? Wallet ba? Naku naman, magtanong. And we are offering our program, anumang duda, tanong, suliranin, isyung ukol sa pananampalataya, itanong mo. Magtanong lang po. Alam nyo, may kawikaan ng Tagalog, ang mapagtanong, daig ang marunong. Yan. Tanong natin. Tanong nyo. Tanong nyo sa pare. Tanong nyo sa kay Mike Pilarde. Tanong nyo kay Manalo. Hindi pala yun, lumalabas. Wag na. Hindi nyo matatanong yon. Tanong nyo kay Kibuloy. Tanong nyo kay Benhin. Tanong nyo, si Benhin sikat yun Gaganon yun, matutumbak
meron akong ipapalabas. Panoorin nyo sa aming programa tungkol kay Benny Hinn. Nahuli siya eh. Ngayon, tanong mo, lahat tanungin mo para mapagkumpa-kumpara mo. Bawa, tanong mo sa akin, kapatid, sasagot ako. Tapos tanong mo sa kanila, sasagot sila. Kumparahin mo. Ang kaibahan ko lang, pag tinanong mo sa akin, pakikita ko sa'yo talata. Pwede mong pagkumparahin. Utos yun. 7:27 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Tamang pinag-aagapay eh. Pagkumparahin mo. Sabi kasi ni Manalo, matulin yung kotse niya eh. Sabi ni Bilarde, matulin daw yung kanya. Pag agapayanin mo, malaman mo kung sino matulin. Lalo na, laki na ng highway ngayon, doon sa North Expressway. Masusulit ka ron. Sabi mo, matulin ang kabayo mo. Sabi ko, matulin ang kabayo ko. De, karera tayo. Pag ayaw mo lumabas, hindi tayo pwedeng magkarera. Hindi masusunod yung nakasulat. Sabi, ikumpara eh. Di ba? Iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Yan, magtatanong kayo ngayon, tandaan nyo po sagot ko. Pagkatapos ko sumagot, itanong nyo naman sa iba. Pagkumparahin nyo, sino ba ang tama? Yung tama, yun ang pulutin mo. Ikaw ang makikinabang, hindi ako, kapatid. May Biblia naman kayo eh. Ganun lang naman yun. Di, nagtanong kayo. May binasa ko, nasa Biblia. Yung binasa ko, natandaan mo, bumuti ka. Naalis yung masasama sa buhay mo doon sa nabasa kong talata. Yung natutunan mong aral. Kalimutan mo na ako. Okay na yon. Tandaan mo lang yung aral. Pagkatapos mong matandaan yung binasa ko, yun ang kailangan mo. Go on. Mabuhay ka dun sa binasa ko. Hindi akin yon. Sa Diyos yon. Kalimutan mo na ako. Ang mahalaga yung nabasa ko. Yung binasa ko, nasa Biblia mo rin yun. Kaya kahit siraan ako ng siraan ng mga ministro ni Manalo, wala ka nang pakialam doon. Bakit? Hindi naman ang tinanggap ko yung pagkatao ni Soriano, ang tinanggap ko yung aral na binasa niya mula sa Biblia. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, babasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na